Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, paktay na. Nako, Tore umamin na, laglagan na. Yan mga kababayan, at tungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago pong lahat mga kababayan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe, okay, sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Hindi kung ako sa iyo, Tore. Ano ka na? Magsabi ka na ng totoo. Yan. Ayan. Kasi dito kay Tore, feeling niya talaga, di ba? Meron pa siyang yung sasakyan niya nung pagdating, talagang ilang hagad yun, 4 ata yun. Tapos may 2 convoy na full battle gear na, ewan ko, SWAT ba yung mga yun? Tapos nakawangwang siya. Di, alam naman po natin bawal yan eh. Ito ha, nakita niyo yung video na yan. Sandali, hindi ko papakita ko sa inyo ha. Sandali, mute lang natin ha. Ayan, nakita niyo yan? Di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na HPG, kapal na mukha-mukhang animal ka. May 2 pa siyang parang nasa harapan niya. 1, 2, talagang, 3 pa pala, dinaig mo pa presidente. Walang yaka. Ayop. Gago! May gera ka bang pupuntahan? Takot ka ba? Bakit? Dami mong ginawang masama, kaya ka takot. Mayabang talaga. Iba pa yung iba pa, nakita niyo ito mga to. Ito, tingnan niyo ha. Yang lalaki, sandali, yan. PSPG yan. Yung nandun sa kanto, yung mga nakabarong na gray, PSPG yan. Nakawangwang, nakablinker. Nakasulat sa batas natin, hindi siya kasama. Presidente lang, Vice President, Chief Justice, at saka Speaker of the House. Ang pwedeng gumamit niyan. Kita mo itong kaya ka na lang din hindi nire-respeto ng tao dahil sa kakapalan ng mukha mo. Gumagamit ka ng blinker na hindi wala po sa batas yan. Ulitin natin ha. Tingnan ninyo yung batas tungkol dyan sa blinker. Hindi ho allowed kahit PNP chief ka. Pangalawa, hindi po ito official vehicle. Pwede lang, kunwari, police, di ba? May official vehicle. Pwede yun. Sabihin ng tawag doon yung marked vehicle. Yung, ito, halimbawa, ito. Yan, marked vehicle yan. Yung mga motor, marked vehicle yan. Kasi naalala ko, yung si Elizar noon, may mga konting ganyan, pero walang ganito. Ang sinasakyan nga namin noon, yung I think Montero, if I'm not mistaken, ewan ko kung Montero yun o Fortuner. Basta SUV kasi mas mababa yan kaysa dyan sa Land Cruiser eh. Fortuner or Montero na kulay puti na may markings talaga ng pulis. Ibig sabihin, PNP, talaga siya, vehicle. Okay? Ito, private vehicle ito. Hindi malang marunong sumunod sa batas. Di ba? Ayan ang problema sa'yo eh. Kita mo yung tigas niyo. Sabi niya, ako na ang Vice President. Di ba? Nakita niyo yan? Ang lupit, di ba? Sabi ko nga sa inyo, dinaig pa presidente sa arrival eh, pambira ko. Alam mo, mahirap talaga pag ikaw masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo eh, di ba? Panoorin natin itong itong video na kung paliwanag kung bakit po siya natanggal. Okay? Ito. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinibak bilang hepe ng pulisya, si Police General Nicolas Torre III. Matapos lang ang 3 buwang pamumuno sa PNP. Isa sa mga dahilan ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ang girian ni Torre at ng NAPOLCOM ng palasahe ng PNP. Itinalaga munang OIC ng PNP si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. habang may iaalok umanong pwesto ang Pangulo kay Torre. At nakatutok si Maki Pulido. Matapos lang ang halos 3 buwang pamumuno bilang hepe ng PNP, sibak sa pwesto si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Nilagdaan kahapon ni Pangulong Marcos ang utos na Sandali nga, ulitin nga natin yun. Ang sarap pakinggan nun eh. Sibak. Magtuloy natin yun.
Matapos lang ang halos 3 buwang pamumuno bilang hepe ng PNP, sibak sa pwesto si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Nilagdaan kahapon ni Pangulong Marcos ang utos na nagtatanggal sa pwesto kay Torre. Sinulatan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin si Torre upang ipaalam na tinanggal na siya sa pwesto effective immediately. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipagbigay alam din niya ang desisyon ng Pangulo kay Torre. I have tried to get in touch with him. I made 5 phone calls last night. I think he was in a dinner, but he was duly informed, properly informed. Tinawagan ka pang 5 beses, di mo sinagot, animal ka. Ganun siya ka mga kababayan, ganun po siya kayabang, no? Tinawagan ka na ng superior. Sino bang mas mataas? PNP Chief or DILG, mga kababayan? Diba? Siyempre DILG, under ka lang po ng DILG, Torre. Kaso parang gusto mong i-under mo na sa lahat. Lahat gusto mo, ikaw na ang mamuno. DILG, Napolcom, ikaw na rin eh. Diba? Well, anyway, mga karibyo natin, eto mag-a-adlib na naman po tayo patungkol po sa balita, no, dito po sa flood control na ito. Kasi ito po, nakita ko dito, sa social media, bumanat na naman po si Auntie Claire, mga kababayan. Sabi po dito ni Auntie Claire, to Baste Duterte, what happened to 13K flood control project during Rudy's term? Biruin mo gusto niyang ipagkumpara yung 9,000 plus flood control project ni President Bongbong Marcos Jr. dito po sa 13,000 na flood control project sa panahon po ni former President Duterte. Kung napanood po ninyo si The General's Viewpoint, no, si General Macana, sabi niya po doon ang pagkakaiba ng mga project noon at ngayon. Kasi noon, mga kabayan, takot pong mangurakot ang mga kontraktor. Pero ngayon, grabe ang kurakutan. Bakit mo naman, di ba? Bakit may problema ba? May problema ba yung 13,000? Sabihin na natin, may problema ba yung 13,000 na flood control project nung nakaraang administrasyon? At dapat nating balikan? Huwag tayong bumalik sa nakaraan, hindi tayo makakapag-move on yan, Claire Castro. No. Kung ano ang kinaharap natin ngayon, yun po ang harapin natin. Para sa susunod, maging lesson learned na ito para sa inyo. Diba? Para sa iba. Na porket nagpalit lang ng presidente na walang alam sa pagiging kamay na bakal, mangungurakot na kayo. Diba? Dapat kung ano po ang nakasanayan natin, kung ano ang nakasanayan dapat na good doing, kasi pag wrong doing, mahirap yun, mga kababayan. Di ba? Castro, at saka, hindi naman problema ang flood control sa sa nakaraang administrasyon. Ang problema nyo nga ay yung AJK, di ba? Yun yung pong problema ninyo sa nakaraang administrasyon. O bakit ngayong nahaharap kayo sa flood control anomalies, bigla mong ngayon mo lang naisip na, teka lang, mayroon palang flood control project yung nakarang administrasyon. Ngayon na nating napatunayan, no? Na hindi sa dami, okay? Hindi sa dami ng flood control project, nakikita ang pagserbisyo sa taong bayan. Isipin nyo, 9,000 plus, no? 9,000 plus na flood control project sa administrasyon ito, 3 taon pa lang, kung yung 13,000 na flood control projects ng nakarang administrasyon, paano kung 6 years na yan, yung buong term na ni Pangulong Duterte, no? Ibig sabihin, mga kababayan, nakapag-less tayo, di ba? Nakapagtipid tayo doon sa 13,000 na yan Castro ano mo sa kukote mo. Sabi niya anong nangyari? Ito mo sabi ko, nakapagtipid po ang Pilipinas nung nakaraang administrasyon. Pero ngayon, waldas ng waldas. Isipin mo, 19,000, di ba? Trilyon na nga ang pondo Trilyon na po ang pondo na ay nako. Anyway, mga karibin natin, ito panoorin po natin ulit, no? Nakakabobo kasi si Castro Alam mo, ano talaga feeling niya talaga above the law siya. Feeling niya talaga above
He's bossing. Alam mo, sabi nga yan nung ano 'di ba, nung isang libro, nakalimutan ko na yung libro na yun, title ng libro na yun, Do Not Outshine Your Master. Eh, ayaw mo kasing tumanggap na merong mas mataas sa'yo. Feeling mo talaga ikaw, kasi wag mo natin kakalimutan. Sandali, bakit ba mas mataas si Remulla? Di ba, ito si Remulla, John Vic Remulla ng DILG, bakit po ba mas mataas siya? Alam mo, sa bansang Pilipinas, na ayon sa ating konstitusyon, ang civilian ay mas mataas kesa sa uniform officers o yung uniform personnel. Ibig sabihin doon, simpleng-simple lang, kaya nasa ilalim ng PNP ay itong DILG ang nasa ibabaw. Sabihin, sumasa ilalim lang ang PNP. Kahit po yan, mga uniformadong kapulisan, sila po ay may armas, sila po ay ayon sa ating batas nasa ilalim ng civilian authority. Sino po yun? Number 1 dyan, DILG, secretary. Nasa ilalim po sila niyan. At the same time, yung presidente. Di ba? Kaya nga, itong si Torre, siguro feeling niya talaga, hindi, napakulong ko si Kibuloy, napakulong ko si Duterte. Kaya una ang pinakamatikas. Wala yan nangyari sa'yo. Hindi, di ba? Ako na ang pinakamagaling. Ako na ang pinaka-untouchable. Ayan ang nangyari sa'yo. Of the decision of the president. Isa sa binanggit na So malinaw talaga, malinaw dahil hindi siya nakipag-cooperate sa NAPOLCOM na ang pinuno noon din, aside from other civilian, ay ang ating sekretary na sa DILG, si Ilang Remulla. Remulla sa pagkakasiba kay Torre ang girian sa pagitan ni Torre at ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ngayong buwan lang ay binalasa ni Torre ang ilang matataas na opisyal ng PNP. Kabilang na riyan ang dating Deputy Chief for Administration na si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr., ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng PNP. Si Nartates ni-reassign bilang Area Commander ng Western Mindanao. Pero ang ginawang pagbalasa ni Torre, binaril ng NAPOLCOM na may So ano ginawa? Ito nga sabi ko sa inyo, number 1 na matinding karma. Yung dinemote mo, second to the highest, ibig sabihin, para bagang halimbawa lang, presidente, vice president. Ganon, di ba? Ito, second to the highest, ito ka, PNP chief, tapos second to the highest, etong si Nartates, na actually dapat nga, ito ang inilagay na PNP chief nun Pinagbigyan ka kasi, para kang masunuring aso, kaya pinagbigyan ka. Sige. Ngayon, ano ginawa mo? Dinemote mo. Saan niya dinemote Tandaan ninyo, Ilocano ito si Nartates. Sabihin, nasa Norte ito. Pinadala niya sa Mindanao. Ginawa niya dong direktor sa Mindanao. Kung hindi ka nga naman din bastos at walang pakikisama doon sa kabaro mo, ikita ninyo nangyari. Nakita ninyo. Tapos ngayon, sino ipapalit sa'yo? Si Nartates. Kaya, hindi nung karma na yun Brad. So mga kabayan, adlib ulit tayo mga karibin natin. Ito kasi nakita ko, post po ni Attorney Trixie Angeles mga kabayan. Sabi niya po dito, nowadays, yung about sa Nipo babies nag-trending to ngayon yung mga anak ng mga politikong corrupt, no? Okay, sabi po dito, nowadays Nipo babies get anxiety. Kasi nga tinitira sila online di ba? Buti nila may social media. Kasi kung walang social media, walang effect yan sa kanila. Kahit magdadaldal pa tayo dito ngayon, wala. Diba? Buti lang may social media. At least nakikita po nila kung gaano yung galit, ay kagaano kabigat yung galit ng taong bayan sa kanila. Na nakakinabang ng pera ng bayan. Okay? Sabi dito, nowadays, Nipo babies get anxiety. The rest of us get leptospirosis because of the flood control project na yan. No. Pero para sa akin mga kababayan, yung leptospirosis na sinasabi dito ni Attorney Trixie Angeles doesn't mean na yun talaga yung yung exact parang di ba? Para sa akin hindi lang po leptospirosis gutom, kahirapan, di ba? Hindi ba sila nahihiya niyan? Di ba? Matapos nilang nakawin, tapos sila makinabang, tapos ngayon, pag tinitira sila, iiyak-iyak sila. Ba? Pero hindi naman nila kasalanan yun. Kasalanan yun ng mga magulang nila na nangungurap. Pero hindi po maiiwasan, no?
Eh, yung ibang ang politiko, si Dilima nga, nanggigigil din. Ayan dilawan na yan mga kababayan. Si Dilima nanggigigil din dyan sa mga nipo babies na nagpo-post, nagpe-flex-flex ng kanilang mga ari-arian, nagkotse, kondo, samantalang yung mga totoong nagpakahirap sa perang ginagamit nila. Nagkakanda kuba-kuba sa pagtatrabaho, di ba? Anyway mga kababayan, eto. Nanggigigil lang kasi tayo dito sa flood control project at itong mga nipo babies na ito Ang lupit nung karma na yun. Wala nang hihigit na karma. Mantakin mo, sinibak mo. Hindi pala sinibak. I-demote mo, ibinaba mo, ipinatapon mo sa Mindanao, tapos yun ang papalit sa'yo. Nang wewe. Ako talaga sa'yo, iiyak na lang ako Gago! So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon dito po kaya Torre, no? Sa karma, napakalaking karma po nito. Na-demote si Torre. Oo nga pala, talaga na si Torre. Nakalimutan ko lang saan siya napunta. Pero nandyan pa rin po siya sa PNP mga kababayan. Mamaya makita natin yung post, no? Ma-share din natin sa inyo kung saan siya napunta. Pero kung alam niyo po kung saan po siya napunta para malaman po agad ng ating mga kababayan, i-comment nyo na lang po. Yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.